tayong i-reset na routine maintenance required. So kailangan natin reset yon para alam natin yung susunod niyang maintenance. So ayan, routine maintenance required. So i-reset po natin yan. So kailangan i-reset natin palagi para ang ganda. 30,000 km. Ayan po ang ating gagawin ngayon dito sa expander. So ayan, periodic maintenance service. Ganito po mag-periodic maintenance service dito sa Macnors Auto Care. Tatanggalin natin lahat yung mga gulong para malinis natin yung mga brake pads at brake lining. So ayan, kasama na po dyan yung checking sa under chassis kung may mga sira. Ayan, para ma-advise po si customer. Ayan, kahit wala po yung customer dito sa ginagawa natin, kahit iniwan sa atin, ayan, gagawin pa rin natin yung quality. So ayan, kailangan natin i-drain yung oil, pati yung oil filter, para habang naglilinis tayo ng mga brake pads at brake lining ay tumutulo yung langis. Ayan, lilihain lang natin yung brake pads para smooth na naman yung kanyang kapit, nahanginan natin para mawala yung dumi. Ayan, pati yung dun sa likod, yung brake lining, yung brake drum, ayan, and lalagay po tayo ng grasa. So ayan, para mas mawala yung ingay o yung squeezing sound na tinatawag nila. Ayan, pati sa likod. Ayan, ayan, lalagyan po natin ng grasa para smooth na smooth po si customer sa kanyang ride. And balik na po natin. Ayan, yun, diba? So ayan, yung sa harap, ayan, lilinisin natin yung air filter. Ito yung air cleaner, guys. Okay na natin linisin. So okay pa naman, di palitan. Linisin lang natin. Yan, so yun, ito ang ating paglilinis. Ayan, hangin-hangin. Ayan, pati yung air filter. Ayan, natin linisin. And ibalik na po natin. So ganun lang. Yun. So may additional tayong gagawin. That's dahil sa sabi ni customer, maingay pag umaga. Itong nakita natin yung belt niya ay medyo maluwag. So i-adjust po natin ng konti. Ayun ang maluwag. So guys, ang available natin ng langis dito, Zip. Yan, Zik po ang ating gamit. Zik na semi-synthetic. Pag nagsali ng langis, ayan, pwede po natin isalin yung langis, pero wag po muna lahat. Kailangan natin ibaba muna yung unit. Ayan, tanggalin po muna natin mga jack stand. Ayan, kailangan naka-level muna siya bago tayo mag-check ng level ng oil. And pag naibaba nyo, wag nyo kalimutang i-torque. So gumagamit po tayo ng torque para lahat po ng gulong is naka-torque, hindi po tayo ma-over-torque at wala tayong makakalimutang bolt na maluwag. So ayan, then check na natin yung level, then mag-add tayo ng langis kung kinakailangan. So yun, ganoon lang po. And huwag po natin kakalimutan yung tire pressure kasi tayo ay nag-tire rotation. So ni-rotate po natin yung gulong, kaya kailangan natin i-balance yung tire pressure. Bait yun talaga. Yan, tapos na. And ayusin na lang natin, guys. Ito na. Ito natin kung ano pwede natin gawin dyan. Adjust. So mag-hold natin yung side mirror. Yan, adjust tayo dito. Babalik natin, guys. Ayun, at inabot tayo ng 2 oras sa side mirror na to dahil hinanap natin kung saan nagmumula yung sira at yung pagsiset ng gearing. So napakahirap po pala, pero yun, naayos naman natin and okay naman. At ayun, guys, tapos na tayo sa ating Mitsubishi Expander. So na-change oil na natin and periodic maintenance service na natin. And nag-adjust na tayo ng brake, naayos na natin yung side mirror, yon, and for release na po ito. So mayroon lang tayong i-reset na routine maintenance required. Maintenance, so ayan, routine maintenance required. So i-reset po natin yan. Ayan, i-reset na natin siya.
makikita niyan, and clear. Nakita niyo naman guys, clear na siya. Oh, yan. So reset na guys. Oh, yan. Okay, start. Yan, welcome expander. Oh, di ba? Wala na. Reset is okay. Yan guys, yung expander na ginawa natin. Yan. At siya ay tapos na. So, ito yung ginawa natin kanina na kakalog-kalog. So, yan. Na-repair na natin siya. Wala nang kalog. Yan, makita nyo naman. Fix. Yan. Dati kakalog-kalog yan guys. So, nireset natin yung gear sa loob. Yan. Doon. Hindi na maalog yan, oh. Ang nangyari, di ba? So, yun. So, ganda lang.